kailangan magpapalit tayo. Si Saldico ang pag-uusapan natin dito sa Birahan PH. Hindi pwede na hindi tayo naka-quote din Si Saldico laging naka-quote Ngayon, di ba mga kababayan? Si Saldico laging naka-quote, nagusot. O tayo kahit papaano nakapag-plancha naman ho tayo mga boss, si Pamo sir. At eto nga yung pag-uusapan natin sa gabing ito mga kababayan. Ang part 4 daw po ng putol-putol na video ni Saldico. No? Pagpaumanin nyo po mga bossing ha. Kasi po yung video namin mga kababayan, wala pong mga ano tawag doon? Wala pong mga yung mga gumagano, walang mga sound effect. Yung kay Saldico meron Magaling po yung mga editor nito at halatang pinaghandaan po talaga nila mga kababayan. Pero gayon pa man po, ito hindi na natin pagtatagalin. Umpisahan na po natin si Saldico part 4. Boy, banata mo na! Na papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Ay, papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng bansa daw ho, mga may ganun pa si Saldico, Akala mo, feeling si Tebes Yung kay Tebes, mga kababayan, kung matandaan nyo, may nakitang CCTV camera, di ba? Na ang sinasabi, grupo daw po ni Tebes. Yun talagang ratratan ho yun, mga bossing. No, kaya naman po nasabi, o kaya naman po, na ganon, merong pag-uugnayan na, si Tebes, tingnan mo, napakalalakas nung mga beng-beng niyan, napakalakas nung mga baril niyan, etc., etc. Na mong hindi na pang normal na tao, yung tipo bang pang terorista na ho, mga bossing. Eto naman si Saldico naman. Ano naman ang iuugnay at paano ka naman iuugnay sa terorista ng ating gobyerno? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, ang yaman ni Saldico, isa lang ang blazer. Matagal na siguro ni record yan. Paputol-putol ang release ng video. Yung ibang hindi naniniwala na si Saldico daw ho yun No? Pero may mapapansin at may mapupuna tayo dito mga kababayan, yung buhok. Mamaya ho. Tuloy, Saldi! Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Ayib, mala Jose Rizal na siya ngayon. Ako ang may hawak ng katotohanan. No? Gusto nila akong patayin para hindi na lumabas ang katotohanan. Yung mga DDS naman, mga uto-uto, sasabihin ng mga DDS, naku, ito na po yung yung bagong natin, yung bagong Panginoon, yung bagong idol natin, yung bagong superhero natin, yung bagong bayani natin. Si Saldico, nagsasalita na. Yung mga tinuturan dito ni Saldico, mga bossing, akala mo, mala Jose Rizal na no? Hawak ko ang katotohanan, no? Yung tipo bang papaniwalain tayo na wala siya daw kickback, wala akong natanggap, wala akong nakuha. Ibang klase din. Ikaw ba? Ikaw, yan, dyan, kayo, no? Sasama ka ba sa isang hold-upan? Nasasabihin sa'yo, sige, sama ka sa hold-upan, pero wala kang matatanggap, sali ka lang. Yung pa lang mga kababayan halatang-halata na si Saldico. Ikaw ang katotohanan na talagang nagnakaw kayo. Sabi ni Nita, kayabyab. Tuloy. Sinabi na agad. Ibang klase talaga. May gumaganon talaga Pansin ko, ngayon yung shadow sa shoulder, ni Saldico, iba na. Dati parang shape ng chin. Saan? Up dito, pabilog na. Iba, pero ang nakita ko, pansin ko dito, yung buhok niya, Yung una, medyo pa-north na. Ngayon, medyo maayos na, Tapos, iisa daw. Ang madaming nakakapansin, mga bossing, yun dito, ito. Yung nandito, yung nakaganon daw. Parehas na parehas lang din daw. Same day lang din daw kinuhanan. At sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Sabi ni, paano ko babasahin ito? Picketer, picketer, no? Baka sir, pwede, ring yatap na siya. Pwedeng tegi na, tapos na-roll siya niya, no? Tapos baka isisi naman sa gobyerno.
Pwede din ho yang naiisip nyo, no? Totoo, pwede din ho yan. Mga kababayan, ano po ang sabi ni Ombudsman Remulla? Hinding-hindi nila gagawin yon dahil nga po, alam nila na sa kanila, ibibintang yung ganon. Sabi naman, no? Sabi naman nung lawyer ni Saldico, pwedeng sinasabi lang nila yan. Tapos magsosorry lang sila sa dulo. Kapag kategi na si Saldico, yung kliyente ko wala na. Ang galing talaga ni Ruy, no? Ruy, rondain. Oh, ibang klase, pangbigatan yung mga dahilan ni Ruy, rondain. Oh. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Sasabihin mo pa ba yun? No, kung meron kang mga illegal na ginagawa, sasabihin mo, idedetalye mo pa, tapos hindi mo man lang bibigyan ng pera itong tao na ito. Yan nga lang ho, mga kababayan eh. Di ba? Isinama siya, kasama siya yung taga-deliver, illegal yung gagawin nyo, tapos bubulungan mo pa, ganito, ganyan. Tapos wala man lang nahita, walang nakuha. Di istinutyo lang kayo niya, nagselo siya, ay putik na yung mga yun ah. Ako ginagawang kasangkapan tapos hindi man lang ako binigyan ng tip kahit na 1,000,000 lang, kahit na 500,000 lang. Oh. Di po ba, mga kababayan? Para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, koleksyon at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Ayan na. Part 1. Part 1. Bakit part 1 pa to? Putik na yan, ginagawa nyo yatang vlogger si Saldico, pinapahaba nyo eh. Ba't part 1 na naman? Tingin niya. Magandang araw po sa inyong lahat. Part 1 siguro ito nung bago niyang video. O yan, bago tong video mga kababayan. Sige, pakinggan natin si Saldico. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Dali lang ho. Eto, naniniwala ako dito sa sinasabi ni Annalyn eh. No? Wala nang maniniwala sa mga declamation ninyo. Oo, kasi po, yung una, pangalawa, pangatlo, tinabangan agad ang tao eh. Bakit to, mga kababayan? Biruin mo, papasakayin mo kami na meron kang ebidensya, mali-maleta. Ipapalabas mo yung mali-maleta. Diba? Kaya ng mga taong Pilipino yun eh. Kaya ng mga Pilipino na maglatag ng maleta dyan at sabihin, eto yung ebidensya ko. Ito yung aking ipapakita. Ito yung mga hinatid. Baka nga sa iyo yun eh. Diba? Pwede na ang ginagawa ni Saldico, mga kababayan, pati yung mga dokumento, kanya. Tapos itinuturo lang si Pangulong Bongbong Marcos. Idinadawit lang si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit po? Kasi kailangan presidente yung mapabagsak nila eh. Kailangan si Pangulong Bongbong Marcos yung matanggal nila. Bakit to? Pag hindi natanggal si Bongbong Marcos, mga kababayan, lahat po sila damay-damay, sama-sama, magpapasko sa kulungan. Anong petsa na ho ngayon, mga bossing? Nobyembre, 24 na ba dyan sa Pilipinas? Matatapos na ang 24. Kinabukasan po, 25 na. Nako, ilang araw na lang, Pasko na.